Okay, nung July 2011, nung si VP Sara ay mayor pa lang ng Davao City, meron siyang ginumbag, meron siyang sinuntok na sheriff na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Ginagawa lang ng sheriff ang kanyang trabaho at kanyang ginumbag or Manny Pacquiao. She punched this poor guy, this poor sheriff. Kawawa naman, napahiya, na ospital pa. Tinamaan sa mukha, sa likod, ginumbag ng isang VP Sara Duterte. Sabi ng karamihan, that was very unprofessional. Sabi ng karamihan, that is not justifiable. It is not acceptable yung ginawa ni VP Sara. Nagpapakita lang dito na si VP Inday Sara ay merong bad temper. Madali siyang mag-react at pagalit kaagad. Wala siyang diplomasya. Hindi siya cool na leader. Madaling magalit, madaling mag-react. Hindi siya marunong ng mabuting pakiusap. Dapat diplomasya yan. Kung may hinihiling siya sa sheriff na i-extend muna, wag munang galawin yung bahay na i-demolish, yung mga bahay. Nag-ask daw siya ng according sa balita, ng 2 hours extension. Pero hindi naman nakiusap ng tama sa sheriff. Alam nyo, mga kababayan, makukuha yan sa tamang pakiusap sa sheriff. Kung pinakiusapan niya ng mabuti ang sheriff, siguradong papayag yung sheriff yun. Wala. Basta ginumbag na lang niya ang kawawang sheriff. Isang pinapakita nito na hindi siya madiplomasyang tao. Siya yung taong madaling magalit. She is hot-tempered. Ito pong mga qualities na to ay negative qualities ng isang leader na hindi maganda. Kailangan natin ng cool na leader. Kailangan natin ng isang well-mannered leader. Yan po mga kababayan. Alam nyo, si Vice President Sara, ang kanyang popularity ngayon ay this is anchored to her father's popularity noong 2016, which right now has declined significantly. Ang popularity ni Digong, wala na. Pabagsak na. Hindi na ganun kabilib ang mga tao kay Digong sa ngayon. Lalong-lalo na naglabasan na po ang kanilang ang bulok. Naglabasan na po ang kanilang mga pinaggagawang kalukuhan. Koneksyon sa mga pogo na yan, ang peking war on drugs na yan, etc. etc. Marami na po ang tumiwalag ng suporta, marami na po ang umayaw kay Digong sa ngayon. Yan po ang totoo. Hindi na kagaya ng dati noong 2016 na marami pong nabudol at napaniwala, kaya bilib kay President Digong noon. Kaya itong si VP Sara, wala siyang solidong koneksyon sa taong bayan. Hindi po kagaya ni VP Leni, talagang ang mga tao ay talagang dahil sa kanya mga pinaggagawang proyekto na makakatulong sa kabuhayan ng taong bayan, kaya napalapit ang mga tao kay VP Leni Robredo. Kaya mahal nila si VP Leni Robredo sapagkat marami siyang mga pabor na nagawa. Siya ay nagserbisyo sa taong bayan. Kaya merong real attachment si Leni Robredo sa taong bayan. Yan po ang totoo. Yan po ang pagkakaiba nila ni VP Sara. Si VP Sara ay she was relying only to his father's popularity. Sinakyan niya lang yung popularidad ng tatay niya. Kaya nakilala siya. Pero mahina po yan. Yan po ngayon ay collapsing na, bumibigay na. Paparami na po ang mga kaaway ng Duterte sa ngayon. Marami na po ang mga bumaliktad at tumiwalag sa Duterte. Lumipat
sa kabilang grupo na mas malakas dahil nakikita nila na laos na, mahina na, papalubog na ang barko ng Duterte. Alright, balikan natin yung red tagging na yan. Noon pa lang, mayor pa lang si BP Sara, ay naumpisan na niya yung pagre-red tag na yan. At meron siyang ni-red tag sa Davao na isang teacher. Ang hirap po sa kanila ay kung meron kang napuna na isang bagay na hindi maganda, sasabihin kang kaaway. Kung nagsabi ka ng isang totoo na something sa kanyang administrasyon, kung ikaw ay nagkomento at binatikos mo, nako, kaaway ka nila. Sasabihan kang isa kang NPA, isa kang komunista. Ganon po ang mga estilo nila. Dapat ang isang leader, dapat nakikinig sa taong bayan. Dapat nakikinig sa hinaing ng mga tao. Kung merong mga criticisms na inihahayag ng mga tao, pakinggan mo. And you need to evaluate yourself. Kung totoo ba, meron bang basihan ang sinabi nila? At kung totoo yung kanilang pagbabatikos, dapat baguhin natin ang ating ginagawa. Alam nyo, ang mga taong nambabatikos constructively, sila po ay parang isang salamin. Dahil kung minsan may mga bagay na hindi natin nakikita, na nakikita ng mga tao sa ating paligid. So iba ang estilo nila. Ayaw nilang mabatikos. Ayaw nilang makinig sa mga comments na masakit para sa kanila ang mabatikos. Pero ang mga kritisismo ay nakakatulong yan sa pagbabago para ma-improve, mapaganda ang ating serbisyo. At naalala ko po yung lumad na yan. Nababalikan po natin si Franz Castro. One time pag-usapan po natin yan. Ang target pala nila yung mga lumad community dyan sa Davao. Lumad schools na pinaniniwalaan nilang may koneksyon sa CPP-NPA. Yan ang kanilang paniniwala. Kaya binanatan nila o until now, binabanatan nila ang mga lumad students, families dyan sa Mindanao. Kaya napakahirap ng kalagayan ng mga lumad pala na yan. Ngayon ko lang nakita nung nagbasa po ako. I did my research. Ganyan pala ang kalagayan ng mga lumad na yan. Sila'y nalagay sa alanganin. Kinontra sila ng gobyerno. Pinasama sila ng gobyerno. Yung case ni Franz Castro, I think, gawa-gawa lang po yan. Franz Castro, I know her. Ang ginagawa niya ay para sa kabutihan ng lahat. I don't think na pag-aabuso ng mga bata ang kanyang ginawa kasama si Saturo Ocampo. So, yung red tagging na yan po ang nagpalayo kay BP Sara sa taong bayan. Imbis na gagaan ang loob nila sa'yo, imbis na lalapit ang taong bayan sa'yo, kung pinagre-red tag mo sila na wala namang basihan at walang katotohanan. Magagalit ang taong bayan sa'yo, hindi ka nila sosuportahan. Next, nagsabi si Arturo Las Cañas, ito po yung dating tauhan ng mga Duterte, na may kaugnayan si BP Sara sa extrajudicial killings sa Davao. Yan. Kaya may kaso kasama ang pangalan ni BP Sara sa ICC. Dawit po siya. Kaya mga kababayan, of course, gusto nating piliin na maging Pangulo ng Pilipinas ang malinis na kandidato, ang malinis na presidente. Ayaw natin sa presidenteng may kaso. Pagpapakita yan ng hindi magandang imahe, that's bad image. Yeah, gusto natin ng clean president. Malinis dahil ito ay highest position in the government, in the land. Dapat lang ang ipopo natin dyan ay yung karapat dapat isang malinis na tao
walang kaso, hindi kriminal. Yan. Hindi po natin alam kung kailan nila isi-serve yung warrant of arrest na yan mula sa ICC. Malaking tanong po yan, sabi ni Senator Trillanes, by June or July, pero hanggang ngayon wala pa rin. So, hindi natin alam. Aside from that, Sara had 433 security escorts noong 2022. Napakalaki naman yan. According to COA po, Commission on Audit. So, sigurado yan, babayaran ng naka-payroll sa gobyerno. So, babayaran ng gobyerno, napakalaking pera na naman. Ang daming naghihirap, ang daming gutom na Pilipino. Mag-escort ka ng 433. Kung isa kang mabuting tao, hindi mo kailangan ng ganyang karaming security. Hindi natin alam, baka may kaaway siya, kaya kailangan niyang magdala ng napakaraming security escorts. Baka may kinatatakutan o may mga kaaway. Para po sa akin, sobra yan. That's too much. Napakaraming security escorts yan. Now, mga kababayan, let's talk about her loyalty and allegiance. Masasabi natin na medyo nag-traidor si Sara. Medyo ba o traidor? Dahil nga sa kanyang pagsuporta sa China. Yan, diretsa na po tayo. Sa issue ng West Philippine Sea, it looks like na pumapanig siya sa China. Yan ang maliwanag. There's a question on her allegiance at loyalty. Aside from that, yung kanyang loyalty kay President Bongbong Marcos. Si PBBM ang kanyang bossing. At nakita natin na nawala yung kanyang loyalty kay PBBM. Meron pa naman silang grupong Uniteam. Anong nangyari sa Uniteam, BP Sara? May problema sa yung loyalty and allegiance. Madali kang magbago at nawawala yung suporta sa Pilipinas, sa mga Pilipino, nawala yung suporta sa yung presidente. Biruin mo, you're sitting as the vice president of the country and nag-attend ka sa isang rally na kung saan pinagsisigawan ng mga grupo na to na pabagsakin, ibagsak si PBBM. So yan ay nagpapakita ng isang pagtatraidor. So that is a clear disloyalty. May problema sa iyong allegiance. Hindi maganda. Hindi maganda para sa isang leader yung kawalan ng loyalty. Loyalty mo sa bayan, yan ang number 1. Dapat meron kang loyalty sa iyong bayan. Loyalty sa mga kapwa Pilipino. Sila ang karapat-dapat, sila ang dapat na suportahan ang mga kababayan mo at hindi ang mga singkit. Hindi si Xi Jinping na komunista din. Galit kayo sa CPP-NPA sa Pilipinas. Pero hindi kayo galit sa mga komunistang Chino o mga singkit. Meron ba siya integridad? Dahil po sa mga nasabi ko, nabanggit ko na napakarami, nawala ang kanyang integrity. Bagsak siya sa kanyang integridad bilang isang leader ng bayan. So, questionably po ang integrity ni Inday Sara. Sa kanyang involvement sa korupsyon, sa EJK, sa pagre-red tag, nasira ang kanyang integridad bilang isang public servant. Mga kababayan, pwede bang maging presidente si Sara Duterte sa 2028? Pwede ba siya maging pinuno ng Pilipinas sa 2028? Ang tanging masasabi ko lang, Sara can be president of the Philippines but not an effective leader. She can be president but not a successful leader. Nasa sa inyo na, mga butante. Nasa sa inyo na kung sino ang karapat-dapat. Kung susuportahan nyo ba ang klase ng ganitong liderato na nakikita nating malayo
sa kung ano ang dapat. Bilang mga Pilipino, dapat maging mautak tayo sa pagpili. Dapat suportahan natin ang mga kandidatong merong tunay na pagmamahal sa bayan at merong tunay na mithiin. Yan ay ang maglingkod sa bayan. Huwag nating suportahan ang sinumang tatakbo para lang sa kanyang pansariling interes. Huwag nating suportahan ang sinumang kandidatong tatakbo para lang sa kapangyarihan, impluwensya at popularidad. Mga kababayan ko, nasa inyong mga kamay, nasa ating mga kamay, kung pipili ba tayo ng isang pinuno na naman na maglalagay sa atin sa madilim na landas. Nakita na natin ang estilo ng pamamalakad ng kanyang ama. Uulitin pa ba natin yan? Nasa sa inyo ang kasagutan. Para po sa akin, si BP Sara ay bagsak sa kanyang aplikasyon. Hindi siya karapat-dapat na maging presidente ng Pilipinas. Maraming salamat.